Hello, good morning sa tanan. Nasabta sa atong online morning devotion ining adlaw nga Tuesday o salamatan nato ang Ginoo kay gipukaw taniya nga lagsik ang atong hunahuna, lagsik ang atong kasing-kasing o gipasinati niya kanato unas tanan ang iyang mercy kay bag-o ni kanunay sa matag adlaw. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Hello, Giselle Villanueva Clarin, Cagayan de Oro City. Fully awake na ta. Ang atong motto nagpabilin pagyapon nga seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. I just want to thank you for all you've done. I just want to praise you for who you are. In your holiness and righteousness, faithfulness and mercy, I worship you, Jesus my Lord. We breathe and live because you died, you made us strong. When you rose again, ascended on high. When you build our faith, what a glorious day to wait upon you coming back. I just want to thank you for all you've done. I just want to praise you of who you are. In your holiness and righteousness, faithfulness and mercy, I worship you, Jesus my Lord. We breathe and live because you died, you made us strong. When you rose again, ascended on high. When you built our faith, what a glorious day to wait upon you coming back. We breathe and live because you died, you made us strong. When you rose again, ascended
you kayo Lord sa imong pagpukaw kanamo Ama nining sa kabuntagon Lord nga ipapukaw pa nimo ang among mga mata ug imong gipasinati sa imong kaluoy, sa imong hugma, sa imong grasya Lord nining sa kabuntagon o God. Sa among pag-exhort karon no Lord, thank you kayo nga kubiran minimo Lord sa imong himaya Amahan o imong ipadanang ang kahayag nimo Lord sa among kinabuhi samtang padayon kami nga makapanghimo nini online morning devotion o God. Ikaw lamang yun ang mahimaya nining tanan, ikaw lamang ang matuboy, ikaw lamang ang mapasidunggan nining tanan Lord. Salamat kaayo Ginoo bisan pa nining laing matawag nga adlaw nga Tuesday o God nga imong gidugang na usab sa among kinabuhi aron magkinabuhi kami niining adlaw nga Kristohanon Lord. Ug salamat bisan pa sa mga bulaton nga imong pangagamhan pagadihugan Ginoo mahimo na mo Lord niining adlaw o God. Laygon ka Lord sa walay katapusan Ama, dawata ang among mga pagpasalamat Lord, dawata ang among mga pagday, dawata ang among mga paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. So nanasabta karon sa padayon na punta noon nata sa chapter 18 nata sa Ezekiel. Praise the Lord. Paglayo para bugid kaayo no kaya ang Ezekiel daghan kaayo bersikulo ang Ezekiel. Tama ning niya sa tanaw nato kadyot ang Ezekiel kung asa taman nga verse. Ang Ezekiel has pila ni ka verses. Daghan gyud kaayo lagi. Pila ni ka verse. 50 kapin siguro ni Ezekiel o 50 kapin yun. Book of Ezekiel has 48 verses. Grabe no, 48 verses. Nga naapata sa 18. Pero sige lang, padayon tano. So, dili karon sa chapter 18 actually kung atong tanahon, kung basahon na to ang tibok chapter sa 18. It talks about kaning mga exiles nga nagreklamo sila no, they complained against the Lord. Tungod kay si Ezekiel ang nahimong tigpamaba ni Lord, si Ezekiel po ang nahimo nga nahimo si Ezekiel nga kanabitaw pahungawan sa mga bagutbot sa mga tao. Nahimo siya pahungawan sa mga bagutbot, sa klase-klase ng mga bagutbot sa mga tao. And this time, kaning mga exile manggod, mga kuani sila kanang mga refugee no nga sa panahon sa gubat ni kagyo sila, nag-evacuate sila. So ni-exile sila, nag-take refuge sila sa laing nasod, sa mga kasikbit nga nasod sa Israel. No sila namakwit namakwit sila sa lain nga mga nasod nga duol ra sa Israel, kasikbit nga nasod sa Israel. So dito sila ni-exile sila, nag-refugee sila. Dayon nagbagutbot sila, nag-complain sila, kain sila nga murag dili fair si Lord. No? Our God's judgment are fair. Sila, fair bagod ang paghukom, ang pagpanis ni Lord. Kanamo nga ang mga sala sa among mga ginikanan, kami may mag-suffer, kami may mag-antos, kami lugar ang mag-antos nga sila ang mga ginikanan namo, sila mo'y nakasala, no? Ang mga katigulangan namo, inana nya kami lugar karon ang mag-suffer sa consequence, mag-suffer sa judgment, mag-suffer sa punishment. Ana ang mga katawhan nga nasalbar sila sa gubat, wala sila nangaunsa, wala sila nangamatay tungod kay nag-evacuate sila, nag-take refuge sila sa mga sa nasod, no? Naglangyaw sila, namakwit sila sa laing nasod. So sila ang gabagutbot, ga-complain against God dito kang Ezekiel. So ingon sila, this is their complaining sila. Are God's judgment fair? Patas ba? Murag dili patas. Murag doubt sila, murag dili patas. So some of the exiles complain that God is punishing them for their parents' sin. Nagpanis ang Ginoo sa ila tungod sa mga sala sa ilang mga katigulangan. So gitubag sila ni Ezekiel nga
Ezekiel replies that God will not judge. Ingon si Ezekiel nga dili man maghukom ang Diyos. God will not judge on the basis or based on the sins of their parents. No, ana si Ezekiel nga dili man fair as si Lord. Dili si Lord ingon ana ka brutal. Patas si Lord. Wala sukad nga dili, wala sukad mo pahamtang si Lord sa judgment or sa punishment nga dili patas. Kung kinsa to'y nakasala, katulad yun ang apanisan ni Lord, ana si Ezekiel. Gitubag ni Ezekiel ni so actually kining ni ang chapter 18, there are two things nga makita nato diri nga tubag ni Ezekiel sa complaint sa mga tao nga dili fair si Lord sa iyang judgment tungod kay bisan dili ilang nga sila ang nagsuffer. Mga sala sa ilang katigulangan sa kaniadto nga panahon, sala sa ilang ginikanan, no? Sila ang nagsuffer. Duha ang tubag ni Ezekiel dinhi sa reklamo sa mga complaints sa mga exiles nga yung mga Israelites. Ingon si Ezekiel nga God is fair, ano siya. He is not going to judge your parent. He is not going to judge you based on the sins of your parents. Dili siya maghukom kaninyo base sa sala sa mga ginikanan ng mga katigulangan. And then ang ikadua, he will not, but neither, neither he will, dili po siya, God will not forgive also, no? God will not forgive also based on your God will not forgive you. Ano siya? Ang dili mo pasaylo ang Diyos sa inyo based nang naa sa righteousness sa inyong parents. So, throw na to, no? Duha ka butang ang tubag ni Ezekiel. Sa diyang nangutana ang mga exiles nga mga tao, no? Sa mga katawan sa Israel during the judgment, during the punishment. God is not going to judge you based on your parents' sins, no? And He will not also forgive you based on the righteousness, based on the righteousness of your parents. So dili mo hukom ang Dios kaninyo base sa mga sala sa inyong mga katigulangan o sa inyong mga ginikanan. Dili pud siya mo pasaylo sa inyo base pod sa mga katarong sa inyong mga ginikanan. Pero neither the two, no, dili gyud kay wala na nakita ni Lord nga tarong ang mga katigulangan nila, tarong ang ilang mga parents, no. But pasabot dili sila worthy kay katigulangan o sila dili gid sila worthy sa maong forgiveness, no, kay sukan pa kanito hangtod karon naghatag lang gid gihapon sila og kasakit sa Ginoo kay padayon silang nagsimba og Dios, padayon sila nagpractice og idolatry nga it is a direct insult ngadto sa Ginoo. Nga kaligutgutan kaayo ni Lord ang Dios, no? Kaligutgutan kaayo ni Lord ang idolatry. Everyone that practice idolatry, God is not pleased, no? So mo nang na ang tubag ni Ezekiel sa ilang complaint nga kanang God is not fair of His judgment, no? Mo nang na ilang claim, mo nang ilang complaint nga God is not fair for His judgment. So gitubag sila ni Ezekiel, gitubag sila ni Ezekiel nga God is not going to judge you according to your parents' sins. And the same way also, He will not forgive you based on the righteousness of your parents, no? So, but pasabot mga igsuon nga, kung kinsa nakasala, mora gyud panisan, no? Kinsa na tong nakasala. So, meaning, God is going to punish katulang gyud nakasala. Dili. So, kung tanan sila nakasala, panisan gid sila sa Ginoo. No, so inana sa atong panahon pud karon mga igsoon, ija gid ang pagdawat, no, ija ang pagdawat sa kaluwasan, ginikanan, anak, igsoon, no, dili porke kay born again Christian ang imong ginikanan, kanang born again pod ang mga bata. So ija gid og dawat sa kaluwasan. Muna yung si Ginoong Hesus nga alis naman be born again. So kinahanglan gid ma-born again ang matag usa nga membro sa pamilya. No, kay kung dunay membro sa pamilya dili born again, wala nag-ila, wala nagdawat kang Kristo, pag-abot sa paghukom, pag-abot sa judgment ni Lord na
i-judge gid sila according to their own kaning works, no, according to their own works, faith and works, no. So inana si Lord, fair gid si Lord. So for example, kung ang anak Kristohanon born again unya ang ginikanan dili, so pag-abot sa paghukom, i-judge gid ni Lord ang ginikanan nga wala nagtuo kang Kristo, ang ginikanan nga wala na born again, so wala nag-ilak ang Kristo. So ingon na dili na basi-basi i-preserve ang ginikanan pag abot sa judgment tungod kay ang mga anak born again, or neither ang ginikanan i-preserve ni Lord dili niya hukman ang mga anak kay tungod kay ang mga ginikanan born again Christian. No, dili gyud, according to its own faith and work gyud. Ingon ana gyud ang inaana ang judgment ni Lord, fair ang judgment ni Lord. Dili siya pabor-pabor, dili siya patas si Lord kung maghukom. So mo nang na ang gihisgutan diya sa chapter 18, no, nga dili makareklamo kato na preserve man gud sila tungod kay mga exile sila, no, mga exile sila, mga refugees sila nga na preserve ang ilang kinabuhi kay before sa invasion nisibat na sila, no, ni kuan sila sa laing nasod kanang ni evacuate sila, so na preserve ang ilang kinabuhi, but they complain against the judgment of God. Pero gitubag sila ni Ezekiel sa mao nga tubag nga patas, God is fair sa iyang judgment. Amen. Naot nga natay nakudlo karon no nga sa atong gisgutan nga mubong nga paghisgot sa chapter 18 sa Ezekiel. So dili gid ta maka-complain sa Ginoo kay si Lord fair and just gyud siya kung muhimo siya sa iyang punishment. Amen. Katurag yung angayan nga i-punish, mura gyud i-punish ni Lord. No, katurag pud ang angayan mo dawat sa forgiveness, mura pud gyud toy pasayloon ni Lord. Amen. Praise the Lord. So mag-ampo ta labing balaan gamhanan, may gugmaon langit no namong amhan. Nagapasalamat gid kay kami Ginoo Lord sa imong kanunay nga mga pagpasabot sa kanamo sa imong mahal nga pulong Lord. Thank you kaayo Lord sa imo Ginoo Lord nga grasya, gugma, kaluoy nga ri kanamo amhan bisan pa nining adlaw Lord nga masinati na usab namo Lord God kining tanan ug samtang kami panayon magkinabuhing Kristohanon. Lord, nagapray kami sa mga kaigsuonan karon nga manarbaho sa ilang tagstag sa kaopisina ug mga kaigsuonan nga mga pangiskwela Ginoo nga mag-provide kag strong comprehension kanila o God sa mga kaigsuonan usab namo nga mga teacher, provide kag katakos kanila Ginoo sa paghandle sa ilang classroom, sa mga kaigsuonan usab namo Lord nga naay mga online job, mag-provide ka kanila Ginoo Lord sa katakos usab Ginoo Lord, o tudloy sila sa pagpasidungog kanimo Ginoo diya sa ilang online job. Sa mga kaigsuonan usab o Lord panisab sila pagdumala sa ilang mga business o tuloy sab sila sa pag-honor kanimo sa ilang business aron nga padayon sila nga mag-prosper sa ilang mga negosyo. Dalaygon ka gid Lord, so walay katapusan naman dawata ang among mga pagpasalamat, mga pagdaig, mga paghimaya nga diya lang kanimo Ginoo ang ngayan ihatag Lord kay ikaw man nagtagian ini. Dalaygon ka gid Lord, dawata ang tanan in Jesus mighty name. Amen. Praise God. God bless us all until next morning.